habang inaantay natin ang ating pampakalma, eh, kakain na tayo. Sarap! Kasi yung sarap ko. Pinapanood ako ng lolo mo? Eh, seryoso ba yan? Paano mo nalaman? Ay, oo nga pala, lolo mo nga pala yun. Kabok! Kung pinapanood nyo to ngayon, kanina lang nangyari to at gusto kong i-announce sa inyo na simula bukas, June 20, ay mag-ooperate na ang First Time Moto service dito sa First Time Moto. Itong mga pinaghahanda namin sa loob ng ilang linggo ay mag-o-open na bukas para sa mga nagmumotor na tulad mo. Magsiserve na kami dito ng CVT cleaning sa mga gustong magpa-change oil gamit ang Gulf Oil. Ito ang ating official na oil na gagamitin sa inyong mga motor kapag kayo ay nagpa-change oil. So bukas, updated to. Punta kayo dito sa First Time Moto, magpa-change oil kayo, magpalinis kayo ng inyong mga panggilid. Makakasama niyo ako dito sa shop. At syempre, hindi mawawala dito sa First Time Moto natin yung Primax tires. Yan yung gamit kong gulong. So pwede kayong pumunta dito para bumili ng gulong para sa inyong mga motor. So bukas ito mga first timers, official na magbubukas at magsisimula ng magbigay ng serbisyo sa inyong mga motors, sa mga scooters ninyo. Anytime, kapag gusto niyo magpapalit ng oil or magpalinis ng CVT, pumunta kayo dito sa First Time Moto at kami na ang bahala gumawa niyan para sa inyo. Siyempre, helmet shop pa rin tayo. Available pa rin dito sa First Time Moto yung mga Geely helmets at iba't ibang klaseng items o produkto na kailangan ninyo sa pagmumotor. Marami kayong pagpipilian dito sa shop. Alam ko marami ang gustong mag-avail na bumili ng helmet pero wala pang budget. Huwag kayong mag-alala kasi dito sa First Time Moto ngayon ay meron tayong kasyalo at meron din tayo dito ang home credit. Marami kayong choices dito sa First Time Moto. So hindi na kayo mahihirapan kasi installment. Tsaka maliit lang naman ang tubo niyan. At least mabili nyo na agad kung ano yung mga gusto nyong bilhin para sa inyong safety sa pagmumotor at para sa motor ninyo. Huli ka! Papakilala ko sa inyo si Jerdooms. Kasamahan ko for 11 years sa ABS-CBN. Ako 11 years. Ako 11 years. Siya 17. Totoo ba? 15 years, grabe, napakatagal. Nandun pa rin siya. So kahit na matagal na kaming hindi magkasama sa pagiging editor sa ABS-CBN, eh magkakaibigan pa rin kami. Dekada na, no? Dekada na, bro, no? Pakis nga. Pakis. Bumili siya ng top box. Tough box, di ba? From top box to tough box. Sabihin, Matatag. matibay. Matibay, matatag. So, ikakabit ko lang to. Ako na magkakabit para sa'yo. Yan. Gusto na yan, bro? Para hindi makuha ng magnakaw. Para visible sa gabi. Ay, baliktad! Yan ang remembrance mo sa akin. Si Boy P kasi naglagay yan eh. Ito, may backup ka naman. Kung magbago isip ko, alam ko OCD ka. Ayaw mo nang hindi pantay-pantay. Yan ang gagawin mo pagdating ito. Tapos, ito yung kontrata. This is to certify that Jerome Dude is now officially the brand ambassador of Tough Box. Bro, thank you ah. Maraming salamat. Okay na. Ready to go na yan bukas. Makakahinga-hinga na ako. Kaya ako merong mga patsi-patsi sa mga uploads ko na kung saan eh talagang apektado ako. Kasi hindi ako sanay ng hindi ako nag-upload ng
every other day. Sa mga matatagal na nanonood sa akin, si Boy first time dati, daily vlogs talaga. Wala pa kaming negosyo nun. Hindi pa natin pinapasok yung ganitong klaseng ano ba, hanap buhay. Full time ako dati sa vlogging. Tapos nung nagkaroon ng negosyo na ganito, nagkaroon pa ng mga ilang branches, eh naapektuhan yung oras ko para gumawa ng upload. Masasabi ko na makakahinga na ako kasi bukas na yung opening ng first time auto service. Biyahe muna tayo. Gusto kong huminga-hinga. Gusto kong mapunta sa malawak na lugar na sana merong tubig na malawak. I'm waiting for ya. No, I won't leave ya. You've been down so long that I can barely breathe. In a sea of worry, waiting for a flurry, of water reaching for the sky. Alauna na. Ngayon pala nagsisimula yung vlog natin. Welcome to Bulacan. Ang lalim mo na. See, hey, you're my only remedy. Won't you please come back to me? And I swear that I will never leave again. Hey, tell you what you mean to me. I was crazy to believe that I could live another day, making you my history. Nakalabas na tayo sa bayan ng Bulacan. Merong ganun dito lugar sa Bulacan na parang nauulit, parang Cebu, Bulacan. Bayan ng Bulacan, probinsya ng Bulacan, parang ganyan. See, hey, you're my only remedy. Won't you please come back to me? And I swear that I will never leave again. Hey, tell you what you mean to me. I was crazy to believe that I could live another day, making you my history. Natatawa ako kasi kanina pa parang dalawa na yung pumara sa akin, pinapara ako. Akala nila namamasada ako. Kasi ayun may mga namamasada ng mga Bajaj RE dito. Kaya pinapara nila ako, akala nila namamasada ako. Pero kapag mayroong pumara sa akin na isa pa, ihintawan ko tapos ihahatid ko kung saan siya bababa. Ang sarap pag ikot-ikot. Kumbaga ang liwanag ng isipan ko ngayon na shucks, ito na. Pagkatapos ng paghahanda ng matagal sa first time moto shop and service, ito na. Nakakaluwag-luwag na ako. Medyo nakakalaya na ako ngayon sa sobrang daming responsibilidad. Itong klaseng pagbablog ang talagang parang parang icebreaker ko kapag ako'y nasi-stress. Walang nagnenegosyo ng madali at hindi nahirapan. Hala siguro kung nagtutulak ka ng droga. Pero mahirap pa rin yun. Nakaka-stress pa rin yan. Walang madaling trabaho. Bajaj RE. Another Bajaj RE. Wait lang, ito na. May pumara sa akin, isakay natin. Sakay po. Saan po kayo, ma'am? Sa bayan? Sige po. Sorry po, naka-boundary na po kasi ako ngayon eh. Pero sasakay ko kayo. Vlogger po ba, ma'am? Meron akong gustong sabihin sa inyo. Alam niyo ba na hindi ako namamasada? Meron na pagkamalan niyo kung ako namamasada. Kasi nga itong lugar na to is puro Bajaj. Mga 3-wheeler ba yung namamasada? So ako hindi ko alam na marami palang 3-wheeler na bumabiyahe ngayon. Kaya kanina pa ako pinapara. Kaya ako nag-decide na sabi ko kapag may pumara sa akin, isasakay ko na. Papunta rin naman ako ng bayan. Hindi kayo natakot? Hindi naman. Usually ma'am pag ay ma'am, ang babata niyo pa pala. Diyos ko. Ano pangalan mo? Ha?
Kahit hindi totoong pangalan, magkaroon ka lang ng pangalan sa vlog ko. Sophia talaga totoong pangalan mo. Ikaw, nene, ikaw. Sophia at po si Kyla. Ah, ikaw si Sophia. Ikaw si Kyla. Ilang taon ka na, Sophia? 10 pa rin po. 10? Meron akong anak na 11 years old, babae din. Ngayon, kaedad mo siya. Panoorin nyo ako ha, mamaya yung upload dito ha. Ano ba pangalan? I-search nyo, boy first time. Yung mga kabataan ngayon, talagang hindi pwede mawala ng ano yan, data yan. TikTokers to mga to, sigurado ako. Nagtitiktok pa? Oo, ikaw, TikTok ka rin. Opo. Di ba? TikTokers Club. Let's go. Search mo, boy first time. San Juan na ba to? Santa Cruz pa lang, no? Santo Cristo. Ito mga sunod-sunod na mga ano dito, barangay eh, pangalan to ng mga santo, di ba? Anong trip niyo pag pupunta kayo ng bookstore? Bibili lang. Nabibili. Lato-lato. Mamaya, pagbabaan yung dalawa, kunwari magpipinsan tayo. Kasi baka isipin, kolorum ako. Ganun ba yung feeling ng ano, ng namamasada? Ngayon ko lang nagawa yung ganito. Oh, yung nag-pick up na parang stranger na isasakay ko, tapos i-ahatid ko. Kanina pa po kami walang masakyan. Ah, talaga? Oo. Ano pala tayo, blessing in disguise pala tayo dito sa dalawang bagang. O diba, nakasakay na kayo, wala pang bayad. Siyempre hindi ko kayo sisingilin, no? Pero usually, magkano yung ano, yung pamasahe mo pag ganito yung 15 pesos? Oh. Oo, hindi ko lang, no? Napaisip ako pero wala akong balak na magano. Vlogger tayo, vlogger. Nakita mo na? Nakita mo na? Boy first time. Oh, mamayang gabi yung upload niya na sa ngayon. O diba? Madadagdagan yung subscribers ko ng dalawa. Actually, ano po, pinapanood ko kayo ng lolo ko. Pinapanood ako ng Lolo ko. ng lolo mo? Opo. Seryoso ba yan? Paano mo nalaman? Ay, oo nga pala, lolo mo nga pala yun. Pero paano mo nalaman na ako yun? Sinasabi ko niya lagi. Pero hindi mo ako namukhaan. Hindi po. Kasi may braces na ako ngayon eh. Mahilig ba yung lolo mo magmotor-motor? Opo. Bike din po ako. Ha? Bike din po. Big bike? Hindi po, nagpa-bike ako. Ah, nagpa-bike siya. So, yung lolo mo mahilig sa travel-travel. Oo. Kasi nagta-travel ako kung ano-ano kasing gamit nasa saking gamit ko, hindi lang motor. So, alam ng lolo mo na meron akong camper van. Alam niya yan. Yung van na bahay, alam niyo yun? Oo po, sir eh. Baka naman iba lang, baka kapangalan ko lang yun, katulog lang ng pangalan ko. Sure ka ha? Dito yun, di ba? Ayan, o, Pandayan. Nandito na kayo. Bye-bye! Ano po, Victor? O tara, pipicture tayo. O, tag nyo ako sa boy first time ha. Panoorin nyo mamaya ha. Bye-bye! Sige, sige. O, di ba? Ang saya. Gumagala na tayo, nakagawa pa tayo ng kabutihan. Tara, maghanap na tayo ng mga kainan ko at mag-aalas 2 na, kanina pa ako pa ikot-ikot. Nagugutom na ako. Habulalas. Alam nila sa dikto kasi taga-Hagonoy sila sa dikto. Ha? Gawa ka ng ganyan? Bawal kang makita dito, wala kang damit. Bawal. Bata. Andito tayo ngayon sa Barangay Habulalas, Hagonoy, Bulacan. Ito yung Hagonoy o ano? Ah, nasa Hagonoy na pala ako. Ay, pumasok na nga pala tayo ng boundary kanina. Okay, nasa Hagonoy na tayo sa teritoryo nila sa Dik. Okay lang ba sa Dik na nandito ako? Paano ako napadpad dito? Kasi kanina, check ko lang kung may audio ko.
Meron. Kung napapansin nyo, maganda na yung quality ng audio natin. Kasi nga, maganda na yung microphone natin. Tignan nyo ah. Papakita ko lang sa inyo. Flex ko lang yung ano ko. Yung bago kong microphone. Kaya hindi ko na kailangan mag-equalize. Ayan oh. Wait. Oh, ayan na ang aking microphone. Taray. Ayan ang aking main camera. Ito ang aking backup na camera. Lumang-luma ako ng camera to. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Hello vlog. Welcome to my guys. Okay, dulang sa dampa. Anong ibig bang sabihin ng dulang sa dampa? Nung panahon pa po nung ano po yung dampa na to. Aray. Nabasok. Sorry po. Ayos lang. Dulang, akala ko parang ulang. Parang ganon, hindi pala. Ito yung in-order natin. Sisig with rice. Daming kanin. Pero okay lang. Dulang sa dampa, which is, ang alam ko sa dampa, mga luto-luto seafood. Pero hindi kayo nagsiserve dito atin ng seafood. Pero nagsiserve talaga kayo ng seafood. Oh, so yun palang kagandahan. O sige, habang inaantay natin ng ating pampakalma, kakain na tayo. 10 AM to 10 PM bukas itong dulang sa dampa. Sa araw, kainan. Sa gabi, syempre, may nagsiserve na dito ng mga beers. Kasi ang weird naman kung ganito yung place. Tapos walang siniserve na beer para chumil dito sa gabi. Diba? Pagdampaan, may inuman. Kaya nandito tayo ngayon, may araw, iinom ako. Pero konti lang. Tikman ko na to. Pork, sisig, with sile. Ano ba naman tong camera ko na to? Kailangan pang pindutin eh. Yan, nag-focus na. Yan, with sile. Tikman natin. Ang dami sibuyas. Oh yeah. Sumisipa ang ano ba yung powder na ano nga ba yung paminta. Ang sarap. Sinong fan ng paminta sa inyo? Ano po bang meron po? Beer na po. Ayoko ng San Miguel, pang ano yun eh, pang cool kids yun eh. Isa lang muna. Yeah. At saka baka iniisip nyo malayo ito sa bahay. Malapit lang to sa Malolos. Tsaka hindi ako magdadrive agad-agad ah. Papahinga muna ako dito. May hamok ka lang dito. Sasabit mo lang dito. Puntahan natin to, Hampas Loopers. Babalikan natin to dito. Andyan yung ilog. Alam ko nagdudugtong yan sa dagat. So tubig tabang. Tubig alat tong tubig dito no. Kasi ito mga kailugan dito sa Hagonoy, sa Paumbong. Yung mga ilog na yan, nagdudugtong yan sa karagatan ng Manila Bay. Maniwala kayo sa hindi. Nakikita niyo yung Manila Bay, yung pang Luneta Park na huwag na natin pag-usapan yun, malayo na. Oh my goodness. Bata din. Sarap. Kasi yung sarap ko. Ay, wala pa bukas. Hindi, marunong ako nito bukas. Senggo ako dati. Awar ako lasing eh. Alam nyo kung ganong level ko dati, kung gano'n ako mag-inom. Hindi ko alam kung bakit ako nakaka-uwi. Ganong level ako lakas uminom dati. Pero ngayon, umiinom na lang ako occasionally. Depende sa mood. Pero ako, hindi ako umiinom kapag masama yung loob ko. Umiinom ako kapag kalmado ako, masaya ako. Pero kapag meron akong pinagdadaanan, meron akong dinadamdam, hindi ako umiinom. Kasi alam ko pagising ko. So, cheers! Gusto mo ba? Kasi bata ayaw eh. Pagdating ng panahon, tatagay ito. It's a healthy tagay. Deserve ko to. Tatagay ko na lang si Prisha kasi hindi naman siya nagaganito. Cheers! Ito ako.
Ito si Prisha. Cheers para sa lahat ng mga laban na pinanalo natin ng tahimik. Madali umabot ng pangarap. Tandaan nyo yan. Marami tayong pagdadaanan. Walang shortcut. Ayokong tapusin yung vlog na to na wala kayong matututunan o yung may mga pinagdadaanan dyan. Tulad ko recently, wala kayong mapala sa video. Gusto ko kahit anong mangyari, kahit anong mang laman ng vlog ko, gusto ko in ending is meron ko yung matututunan sa akin na pwede nyo i-apply sa mga buhay nyo ba. Mahigit 2 taon na pinasok namin yung pagnenegosyo, at yung pagnenegosyo talaga, yung paghahanap buhay, hindi lang negosyo lahat tayo kay talagang hindi yan madali. So aminin ko na dumaan talaga kami sa pagsubok talaga na halos surviving talaga ang mga hanap buhay namin. Yun yung nag-cost na sa akin ng pagkawala ng interes sa bagay-bagay. Pero nalagpasan natin, di ba? So kilala niyo ako sa matatagal mga first timers dyan na talagang kahit ako alam ko sa sarili ko na masipag akong tao, pero dumating ako sa point na bakit sa kabila ng kasipagan ko hindi ko ganun kabilis nararating yung gusto ko, at hindi ko ganun kabilis nakakamit yung mga pangarap. Hindi sa sinasabi ko nang wala pa akong nararating na alam ko meron, pero hindi pa umaabot doon sa pangarap na gusto kong marating. Doon ko na-realize nung kinausap ko na kaibigan ko na, bro, work smart kesa work hard. In-explain niya sa akin, at doon ko na-realize na ang laki ng kaibahan ng work hard sa work smart. Work hard, for example, meron kang paninda, gusto mo makabenta. Nag-spend ako ng isang araw para maglako ng paninda ko. Sa loob ng maghapon ay nakabenta lang ako ng 3 sa 10 paninda ko. May nabenta ka, at matatawag na yun na work hard. Alam nyo anong difference ng work smart? Meron kang paninda, gusto mong makabenta. Sa panahon ngayon, nabubuhay na tayo sa social media. Yung ko lang na isang work smart, instead na maglako ako sa kalsada, iaalok ko yan sa mga kaibigan ko sa Facebook, online. Makakabenta ako, pero hindi ako napagod maghapon. Yan ang work smart. Doon ko na-differentiate yung work hard sa work smart. Hanapin nyo palagi kung ano yung mga bagay na makaka-inspire sa inyo. Huwag nyo hayaan na mawala yung salitang inspirasyon sa bawat pagsisipag patungo sa mga pangarap nyo. Time is good mga first timers. Keep on dreaming, keep on grinding, work smart.